Bago tayo magsimula, flex ko lang ang Super Sale 15 natin sa Shopee ng JD Clothing. Sobrang bagsak presyo to mga kabayan, kaya paunahan na lang kasi sobrang daming nag-aantay at sobrang daming nagme-message sa Facebook page. Pero para fair, mamayang 12 AM available ang promo, ganito kalaki ang ibabagsak ng presyo. Ang gabunan hoodie, from 900 pesos magiging 600. JD Cargo Pants, from 900 magiging 600. JD Cargo Shorts, from 600 magiging 400. Pintados T-shirt, from 750 magiging 500. Hukluban, from 650 magiging 500. Lahat ng accessories, from 399 magiging 299. Yung mga silver necklace, gold necklace, and bracelets. Gabunan t-shirt, Salvame t-shirt, JD t-shirt, from 499 magiging 449. Ilang araw lang ang itatagal ng promo natin, kaya naman paunahan na lang at sana lahat ng gustong bumili magkaroon ng item at hindi maubusan ng stocks. Muli nariyan ang link sa comment section. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rigor. Taong 1976. Kawayan Biliran. Ayon sa kwento ni Rigor na lokal na magsasaka sa lugar, namumuhay ito mag-isa. Napakatahimik at mabait na tao. Maraming humahanga kay Rigor, lalo na ang mga kapitbahay. Sinasabi ng mga magulang sa mga binata sa lugar na dapat maging katulad sila ni Rigor. Sa likod ng murang edad, nag-iisip na ito ng tama at namumuhay ng hindi umaasa sa iba. 17 taong gulang pa lang si Rigor ng mga panong iyon. Maagang naulila sa mga magulang. Iniwan siya ng ama, habang ang ina naman ay namatay sa sakuna. Sa kabila ng pagkaulila ng binata, natuto siya sa pamamagitan ng sariling paraan sa buhay. Pag-aararo ang trabaho ni Rigor gamit ang 2 hayop na alaga. Baka ang isa, at ang isa naman ay kalabaw. Matyaga itong pinalaki ni Rigor, kahit bigay lamang ito ng mga kapitbahay. Wala ng mga magulang, ngunit kaya niyang magtiis magkaroon lang ng kasangkapan para sa pamumuhay. O Rigor, tanghali na. Eh, kanina pa kita nakikitang nag-aararo. Kumain ka muna. Bungad ng pinsan ng tatay na ang pangalan ay Rosa. Kasama pa nito ang anak na lalaki na kasing edad lang ni Rigor. Hindi pa po ako nagugutom, tiya. Salamat na lang po. Tugon ni Rigor. Ay, nakoy, talagang napakabait na bata, are ah. Gusto kong kupkupin kaso ayaw mo naman. Ikaw, Emilio, ay sana ganyan ka rin. Hindi yung puro kabarkada, nako. Balang araw makakatikim ka rin ng paghihirap sa oras na mag-asawa ka na. Ang problema, baka patay na kami ng tatay mo nun. Wala ka nang masasandalan. Wika ni Aling Rosa. Ay, kung ano-ano naman po yung iniisip mo na, ewan ko ba? Kapag nakikita niyo si Rigor, pangalan ko kagad ang kasunod. Hindi naman niya nakapag-aral. Tugon ni Emilio. Oo, tama ka, hindi nga nakapag-aral. Pero nakikita natin siyang namumuhay mag-isa, ho? Ikaw, sigurado ka ba? Kahit may pinag-aralan ka, kakayanin mo bang mabuhay mag-isa? Wika ni Aling Rosa at napatahimik ang anak. Magkaibigan si Emilio at Rigor. Ngunit hindi naman naimpluwensya ng binata sa kahit anong bisyo ni Emilio. Lalo na ang pakikipagbarkada at kung anong mga masamang gawi kagaya ng paninilip.
May pagkamanya kasi itong si Emilio at sa katunayan, minsan niya nang sinama si Rigor sa liblib na lugar kung saan naninirahan ang isang napakagandang babae. Linti naman oh. Akala ko pa naman fiesta yung pupuntahan natin. Uwi na nga lang ako. Hindi maganda tong ginagawa natin eh. Wika ni Rigor. Ano ka ba? Para ka namang hindi lalaki. Ayan o, lumabas na ng bahay, tignan mo. Maliligo yan sa batis. Makikita mo na yung gusto mo. Tugon ni Emilio habang nakatago sa malaking puno ng nara. Nakatanaw sa maliit na bahay ng babae. Ewan ko sa'yo. Kung naroon lang ako sa bahay, dapat tapos ko na yung trabaho ko eh. At saka, hindi ka ba nangingilabot sa ginagawa mo? Liblib na lugar, hindi mo pinapalampas. Malay mo, engkanto pala yan. Wika ni Rigor. Uy, naku. Manood ka na lang. Hindi nakatiis si Rigor. Iniwan niya ang kaibigan ngunit nang makalayo ang binata. Paglingon niya ay napansin nito si Emilio na papalapit sa tahanan ng babae. Mabilis na tumakbo sa isip ni Rigor na baka may kung anong gawin ng kaibigan. Kaya naman binalikan ito ng binata. Naroon nga si Emilio. Tinitignan ang masukal na kakawyan at papunta sa likod ng bahay. Si Rigor naman sumasalisi ng daan. Dinerecho ang babae ngunit nakayuko. Dahil ng mga sandaling iyon ay nakahubad na ang babae at naliligo sa batis. Magandang tanghali po. Pasensya na ha. Hindi ko na malaya na naliligo ka pala, napadaan lang ako. Wika ni Rigor doon sa babae. Magandang tanghali din. Teka, bakit ka nakatingin sa malayo? Ako yung kausap mo ah. Tugon ng babae. Hindi ko po kayo kayang tignan eh. Pwede po bang magtabon muna kayo? Tugon ng babae. Pero hindi na ito sumagot pa. Nagtaka si Rigor hanggang sa merong kumalabit sa kanya. Gulat na gulat ang binata. Bumungad sa kanyang harapan ang bihis na babae. Napagtanto ni Rigor na ubod ng ganda nito. Pantay ang kulay ng balat. May maliit na labi at may maladyos ang mga mata. Nakapagbihis na ako. Tapos naman na ako maligo eh. Anong ginagawa mo dito? Baka maligaw ka ha? Marami pa naman diyang mga lamang lupa na mapaglaro sa mga tao. Ako nga pala si Rupina. Anong pangalan mo? Wika ng babae. Natulala si Rigor. Bukod sa napakaganda, maayos at malinis ang ipin ng dalaga. Maputi at mabango ang aroma. Kinusot pa ni Rigor ang mga mata. Tila hindi makapaniwala at ngayon lang nakakita ng magandang babae. Rigor? Rigor ang tawag nila sa akin eh. Pero hindi yun yung totoo kong pangalan. Kasi nung bata pa ako, ngaw-ngaw ko ng ngaw-ngaw eh. Tugon ng binata. Hanggang sa mapansin niyang sumisilip na si Emilio, malapit sa tahanan ng babae. Kumunot pa ang mukha ng kaibigan nang masilayan siyang kausap ang dilag. Lumabas si Emilio. Pasimpleng naglakad. Oh, ba't ka bumalik? Akala ko uwi ka na. Ako nga pala si Emilio, kaibigan ni Rigor. Nagbago ang itsura ni Rupina. Kumunot at halatang galit. Hindi nagsalita ang dilag. Samantalang si Emilio naman, napayuko na tila nahiya. Rupina, uwi na ako ah. Halika na Emilio, sumama ka na sa akin, alis na kami. Pasensya na sa abala. Sumunod naman sa kanya ang kaibigan at nang makalayo. Nagtalo ang dalawa.
Sinabi pa ni Emilio ba't bumalik pa at nagpakita si Rigor. Nabulilyaso ang plano niya. Alam ko naman na may gagawin kang masama, pambihira ka oh. Kung hindi ako bumalik, kawawa naman yung babae. Tignan mo, parang nagalit nga sa'yo eh. Napansin ka ata na palaging naninilip sa kanya. Kung isumbong ka niya sa mga magulang niya, may magagawa ka ba? Makakauwi ka pa ba? Tanong ni Rigor. Walang magulang yun. Nag-iisa lang yun, saka walang nakakaalam kapag may ginawa ko sa kanya. Walang makakaalam talaga nun, pakialamero ka kasi. Sa susunod, hindi na ito sama. Tugon ni Emilio. Sino bang may gusto nun? Pinilit mo lang naman ako eh. Wala akong interes sa mga ganyang bisyo mo. Umayos ka nga sa buhay mo. Wika ni Rigor. Binilisan ng paglalakad at iniwan ng kaibigan. Banas na banas naman si Emilio. Nagtabog. Sinuntok pa ang puno na malapit sa kanya. Ilang araw ang lumipas ay hindi na bumibisita sa kanya si Emilio. Alam ni Rigor na nagtampo ang kaibigan, pero wala lang ito sa kanya. Mas lamang sa kanya na kumayod para makaahon sa buhay. Ngunit mula nang makita niya si Rupina, hindi maalis sa isip ng binata ang dilag, pati na din ang muka at angat nitong kagandahan. Naglalakbay sa diwa ng binata habang nakatulala. Ano ba naman to? Ang ganda talaga nun eh. Di bali na nga. Wika ni Rigor sa sarili habang nasa bukid. Hanggang sa nabalitaan na lang ng binata na nagkasakit si Emilio. Maliban pa dyan, isang barkada din nito na kasama sa bisyo ay nagkasakit din. Inalam ni Rigor kung ano ang kalagayan ng kaibigan. Una niyang dinaanan ang isa pang kaibigan na ang pangalan ay Rodel. Nagulat si Rigor sapagkat wala na ito sa matinong pag-iisip. Walang saplot. Nasa bukana ng tahanan. Nakayakap sa lupa at ang dumi ng katawan. Lumapit si Rigor. Nagtanong sa mga kapitbahay kung ano ang nangyari. Ang sabi ng napagtanungan, nabaliw ito pati na din ang laging kasama na si Emilio. Nanlaki ang mga mata ni Rigor. Sa pagkakaalam niya ay karaniwang sakit lang ang tumama sa kaibigan. Mabilis siyang pumunta sa tahanan ni Emilio. Hanggang sa ganun na lang ang pagkaawa ni Rigor. Nang makitang umiiyak ang nanay ni Emilio, habang sinusubuan ang anak na nakatulala at wala na sa tamang pag-iisip. Buhaghag ang buhok, napakabaho at ang dumi ng mga kamay. Aling Rosa, ano pong nangyari? Bakit sila nagkaganyan? Pati yung isang kaibigan namin na baliw na. Wika ni Rigor. Eto nga ang problema namin, Rigor. Hindi na matinong kausap si Emilio. Hindi namin matukoy kung ano yung dahilan eh. Basta ang sabi ng ilan pa nilang kabarkada, nagyaya daw si Emilio na sumama sa kanya. Si Rodel lang ang pumayag tapos ito pagkabalik wala na. Akala ko pa naman matino pero biglang naghubad ng salawal pinapakita yung ari niya sa maraming tao. Wika ni Aling Rosa. At dagdag pa nito, naipatingin niya na si Emilio sa magaling na albularyo sa lugar. Ang sabi nito ay lamang lupa ang nakadali, kaya tuluyang nabaliw at hindi na gagaling pa. Labis noon ang pag-aalala ni Rigor. Hindi niya rin masagot sa isipan kung saan nagpunta si Emilio at bakit nagkaganon. Pero sa kabila ng pag-aalala, napagtanto ni Rigor na baka gaba o parusa ito sa mga ginagawang kalokohan ng kaibigan. Lumipas pa ang ilang araw. May bumisita sa tahanan ni Rigor at sinabing malapit na ang tagmais. Ipapaararo nito kay Rigor ang kanyang lupain.
Matapos nun ay kagad namang umalis ang tao. Naganda na si Rigor ng mga kagamitan at paglabas ng tahanan. Nagulat ang binata nang may mapadaang tao na pamilyar sa kanya. Si Rupina. Pumuslit pa sa tindahan na tila may bibilhin. Napangiti si Rigor. Tinatanaw ang babae at nakita muli ng binata ang napakagandang mukha ni Rupina na tila umaakit sa kanya. Hanggang sa hindi malamang dahilan. Nilapitan niya ito at nang makita siya ni Rupina, ngumiti ang dalaga na tila nagagalak na muli siyang makita. Hoy Rupina, hindi ko alam na bumababa ka din pala dito. Ngayon lang kasi kita nakita eh. Wika ni Rigor. Maraming beses na akong bumaba dito. Siguro hindi mo lang napapansin. Masyado ka kasing abala eh. Tugon ni Rupina. Paano mo naman nalaman? Pero wala kasi akong panahon na tumingin kung saan-saan eh. Tugon ni Rigor. Matagal ko nang alam. Saka alam ko din na mabuti kang tao. Nga pala yung kasama mo. Nabaliw no? Napakunot ang mukha ni Rigor. Nagtaka ang binata kung paanong nalaman ni Rupina ang nangyari kay Emilio, samantalang malayo naman ang tahanan nito. Gusto sanang diretso'y ni Rigor ang dalaga, kaya naman tumango na lang ito. Nagpaalam si Rupina. Nag-iwan pa ito ng mga kataga na baka gusto ni Rigor na dumalaw sa kanyang tahanan. Tumango lang si Rigor. Pero naglalakbay ang diwa niya sa misteryong bumabalot sa pagkatao ni Rupina. Magpasaganon pa man, dahil sa pagkaumaling ni Rigor sa dalaga, nawala ito sa kanyang isipan. Kinabukasan ay maagang gumising si Rigor. Dala ang kalabaw ay binaybay niya ang daan papunta sa lupain ng bumisita sa kanya kahapon. Hanggang sa napadaan siya sa lugar kung saan lihis ang daan ito papunta sa bahay ni Rupina. Tila may nag-uudyok sa binata na puntahan nito. Ngunit hindi niya malaman sa sarili kung bakit. Inisip munang mabuti ni Rigor at ilang sandali pa. Binilang niya ang oras kung kailan matatapos ang trabaho niya doon sa lupain. Kaya niya naman ng isang araw lang. Tsaka isang linggo pa bago ang tagmais. Ngunit nahati pa din ang desisyon ng binata. Kung sakaling pupuntahan niya si Rupina, magsasayang lamang siya ng oras. Ano ba naman to? Ba't ba ako nagkakaganito? Nakakalito naman. Kailangan ko matapos kaagad yung trabaho eh. Marami pang susunod eh. Saka baka bukas may pumunta na naman sa bahay. Ay nako. Rigor. Sandali ka lang, Rupina. Dalaw lang tapos aalis na ako kaagad. Tinali niya ang kalabaw sa puno at inayos ang sarili. Nagbuntong hininga at naglakad papunta sa tahanan ni Rupina. Hanggang sa may nakasalubong siya na isang matandang lalaki. Nagpapastol ng mga kambing. Tinanong si Rigor kung ano ang sadya sa lugar. Sinabi ng binata na pupuntahan niya ang tahanan ni Rupina. Nasa unahan lang ito sa tabi ng batis. Ano ka mo? May bahay ba doon? Parang wala naman eh. Matagal na ako dito, iho. Walang nakatira doon sa sinasabi mo. Wika ng matanda. Binaliwala ito ni Rigor, sapagkat baka ibang lugar ang nabanggit ng matanda. Nagpatuloy siya ng lakad hanggang sa makarating sa mataas na lupa, at ang baba nito ay bahay ni Rupina. Nang makatungtong na si Rigor sa lugar, napapikit siya nang makitang naliligo sa batis ang dalaga. Lumingon ito kay Rigor at kinawayan ng binata. Hindi lumapit si Rigor kaya naman dali-daling nagbihis si Rupina.
O ayan na, pwede ka nang lumapit. Tumango naman si Rigor. Patakbong lumapit sa dalaga. Ngunit napahinto si Rigor. Meron siyang nakitang kung ano sa paligid. Pasulpot-sulpot sa iba't ibang direksyon. Mabilis. May sumisilip pa sa kanya at bigla na lamang nawawala. Huwag mo nang pansinin yung mga yan. Hindi ka nila sasaktan. Alam nilang pinapunta kita dito. Wika ni Rupina. Ano? Sino ba sila? Teka, mukhang mga nakakatakot eh. Tanong ni Rigor. Mga bantay dito. Kaibigan ko, halika. Lapit ka lang, doon tayo sa bahay ko. Nang mga sandaling iyon, nagbalik sa isipan ni Rigor ang misteryo sa pagkatao ni Rupina. Napagtanto niya na hindi ito pangkaraniwan, sapagkat alam niya sa sarili na hindi mga tao ang mga nahahagip ng tingin. Subalit lumapit at sumunod pa rin siya sa dalaga, papunta sa maliit na tahanan. Umupo si Rupina sa gilid habang si Rigor naman, ilang distansya. Kita sa muka na balisa at hindi mapakali. Oo, tama yung iniisip mo. Alam ko yun dahil hindi naman kailan na naghihinala ka sa akin, 'di ba? Hayaan ko lang naman si Emilio eh. Total hanggang silip lang naman siya pero iba na eh. Pabalik-balik. Tapos dinamay ka pa. Nagsama pa ng iba tapos puwersa ako eh. Tinangka kong halayin ng magkaibigan. Nagpakatao ako dahil gusto kong maranasan na mamuhay kagaya mo. Hindi pala ganun kabuti, no? May mga masama ding tao. Napilitan akong parusahan ng mga kaibigan mo eh. Parusa na hindi pwedeng bawiin. Kailangan nilang sapitin yun. Masama sila eh. Masahol pa sila sa mga hayop. Hindi kumibo si Rigor. Kahit alam niya sa sarili na napakabuti niyang tao. Nakaramdam pa rin siya ng matinding takot na baka sapitin niya rin ang nangyari kay Emilio. Makikitang gustong tumakbo ng binata. Umaatras, umiiling, at pawis na pawis ang muka. Hindi ka nila katulad kaya huwag kang matakot. Walang mangyayari sa'yo, Rigor, nga pala. Anak ako ng diwata eh. Yung bantay dito, may dugo ako ng tao dahil yung tatay ko, katulad mo. Kaya gaya ng nanay ko, nais ko din sanang umibig ng tao eh. At ikaw yun, Rigor. Huwag kang mag-alala ha kahit anong gusto mo. Magpakataot, mamuhay at maging katulad ng normal, gagawin ko para sa'yo. Huwag mo lang akong tatanggihan. Nawala ang takot ni Rigor. Pero naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Lumapit sa kanya si Rupina at hinawakan ang kanyang mga kamay. Biglang nagbago ang postura ng paligid. Tila naging paraiso. Yung bahay ni Rupina ay nagmistulang marangyang tahanan. Bagaman maliit lang, ngunit ubod ng ganda na hindi makikita sa realidad. Ipinaliwanag ni Rupina ang lugar. Siya lang ang nakatira dito dahil ang angkan niya ay nasa dalisdis ng bundok ng Panamaw nakatira. Ibigin mo ko, Rigor. Ipagkakaloob ko sa iyo ang pag-ibig na walang hanggan. Magiging maayos din ang buhay mo gaya ng hinahangad mo mula noon pa. Na sana, makaahon ka. Wika ni Rupina sabay ngiti sa binata. Sa kabilang banda, isang buwan nang hindi nakakauwi si Rigor. Maraming nagtataka noon sa pagkawala ng binata. Maraming nagpupuntahan sa tahanan niya upang alokin ng binata ng trabaho. Ngunit wala si Rigor. Hanggang sa may nakapagsabi na pumunta ang binata sa lugar kung saan nababalot ng kababalaghan. Wika ng matandang nagpapastol na nakasalubong niya sa daanan. Kaya naman, yung mga malalapit kay Rigor,
Sinubukang hanapin ng binata sa lugar na iyon. Ngunit hindi nila natagpuan. Hanggang sa bigla na lang lumitaw si Rigor. May kasamang babaeng ubod ng ganda. Samantala, ang pagdala ni Rupina kay Rigor sa maikling panahon sa kanilang lugar, isang buwan na pala ang katumbas sa mundo ng tao. Sapagkat pagkatapos mag-usap ni Rupina at Rigor, pumayag ito ngunit pagbalik niya, napakarami nang naghahanap sa kanya at sinabi, isang buwan nang wala si Rigor. Tinatanong nila ang binata kung saan ito nagpunta. Nagtaka pa sila dahil pagbalik nito ay may asawa na. Sinabi na lang ng binata na pumunta siya ng Ormoc. Nakakilala ng babae na makakasama niya sa habang buhay. Hindi na nagtanong pa ang mga tao sa lugar at pinaniwalaan na lang si Rigor. Gaya ng pinangako ni Rupina, umangat ang buhay ni Rigor sapagkat maraming swerte ang dumating sa kanya. Dagdag pa dyan, binigyan din siya ni Rupina ng mga kayamanan kagaya ng mga diamante. Pero magpasaganon pa man, kahit masasabing may kaya na si Rigor sa tulong ng asawa, hindi pa rin siya nagbago at kumukuha pa rin ng pag-aararo. Patuloy lang itong ginagawa na tila normal lang. Maraming humanga sa kanya. Hanggang sa nagkaroon na ng sariling lupain si Rigor. At sa tuwing may magpapaararo ng bukirin, ang tauhan na lamang nito ang inuutusan. Nabiyayaan ng mga anak si Rigor habang si Rupina naman. Patuloy siyang inalagaan ni Rigor. Hindi niya pinaparamdam kay Rupina na isa siyang diwata. Normal ang pagturing na kahit anong kilatis ay hindi mapaghihinalaan. Hanggang sa ngayon, namumuhay pa rin ng normal si Rigor. Napakabait niyang tao at marangal. Tunay nga ang kasabihan na kapag ika'y mabuting tao, babalik din ang kabutihan sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento at muli mamayang 12 AM na ang ating Super Sale 15. Kaya abangan mamayang 12, nariyan ang link sa comment section ng ating Shopee. Salamat.